Okay, so ladies and gentlemen, meron tayong printer dito. This printer is Epson L3210. Ayan yung kanyang model. Now, may issue ang printer na to kung papansinin niyo. So, nag-de-blink yung kanyang ink at saka paper icon. Ayan siya. So, for your information, pag yung icon na yan, na dalawa ay sabay na nag-blink, ibig sabihin po niyan ay puno na yung kanyang waste ink pad. Ang pinaka-sensible na gagawin natin dyan is to replace the waste ink pad ng printer na ito. Pero kung sakaling wala ka namang pamalit na waste ink pad, ang pwede mong gawin is i-reset yung printer nang sa ganun ay magamit mo. Then bilan mo na lang ng waste ink pad and soon ay palitan mo lang. Kung gusto mo palang bumili ng waste ink pad, lalagay ko dyan sa video description at comment section yung kanyang link. Alright, so as of now, i-reset muna natin ito. Okay, so bagong lahat guys, download muna natin yung resetter software, no? Ito yun guys, no? So kung paano natin gagawin yan, kailangan natin pumunta sa link na ito. Yan yung link ng file, no? So copy natin yan, copy. Then, punta tayo dito sa new tab. Then, paste. Ngayon, tanggalin natin yung salitang CSS. Yung CSS doon sa address bar. Tatanggalin natin yan. So, delete. Then, click enter. Yan na siya. Okay, so download natin. Ayan siya. Then, download. Yan. Pag na-download na natin, disable na natin yung security. So, punta tayo sa settings. Then, hanapin natin yung privacy and security. And then, Windows security. And then, virus and threat protection. And then, manage settings. And then, patayin muna natin ang real-time protection. Then, click yes. Ayan. So, nakapatayin na. Then, cloud delivery protection, turn it off. Automatic sample submission, turn it off. Tamper protection, turn it off. Ayan. So, naka-off na lahat. Then, minimize natin yan. Balik tayo doon ngayon sa ating dinownload na installer. Ayan. Ito yung dinownload natin ngayon, guys. Ayan. So, right-click natin yan. Then, sa WinRAR, extract. Ayan. So, pag lumabas yung password, copy natin tong password na ito. Kasi yan yung kanyang WinRAR password. Ayan. Then, i-enter natin yan doon sa ito. It's busy. Then, okay. Ayun na siya. Kita nyo guys. Ngayon, open mo lang yan. Double click. And then, from this moment, before kayo gumalaw dyan, kailangan na natin i-insert yung USB connector ng printer. Ayan. So, isasaksak ko na siya ngayon sa laptop. So, bago tayo magpatuloy nga pala guys, dapat walang nakasaksak na ibang mga printer device sa inyong mga laptop. May ibang mga USB device sa inyong laptop. See? Walang nakasaksak. Ayan. So, nabuksan na natin ito. Right-click natin itong Adge-Prog na to. Then, as administrator. Click yes. Ayan. So, lalabas po yan, ano? Lalabas yan. Then, mag-select tayo ng model name. Ang ating model name ay L3210. Port niya, ito. Piliin nyo yung port kung nasaan nandun yung inyong printer. Click OK. Ayan. Ngayon, particular adjustment mode tayo. Ang una natin gagawin is punta tayo sa initial setting. Sa initial setting tayo pupunta. Then click OK. Then dito, enter natin yung product serial number.
So, check na natin. Ayan yung kanyang serial number. So, ang gagawin natin, i-enter natin yan mamaya. So, copyan muna natin. GMO 68112. Ayan yung kanyang serial number. Ayan. Click OK. Click mo dito yung serial number. Ayan. Then click perform. Then confirm. The main board has already initialized. Yes. Okay, ayan nyo lang pag lumabas yung error na yan, no? Thank you. Punta tayo ngayon sa waste in pad counter. Click OK. Then dito sa main pad counter, flatten pad counter, in system pad counter, click ninyo yung check. Kung makikita nyo sa 6,350 point niya, lumampas na nga siya sa maximum na 6,346 points. Alright? So, ito yung nagpo-cause kung bakit nag-blink ito ng ganito. No? Alright. So, ang gagawin natin sa mga yan, click natin lahat. Then, click initialize. Yan. When the OK button is clicked, counter will be initialized. So, click OK. Alright, so sabi niya, please turn off the printer. Lakihan natin yung video ng printer. Ayan, so sabi niya, please turn off the printer. Then, turn off natin yung printer. Ayan. Okay, next. Okay. Ayan siya. The wasting pad counter has been initialized properly, sabi niya. Turn on the printer and click the check button to check the wasting pad counter value. Ano gagawin natin ngayon, guys? I-turn on na natin printer. Pag turn on natin, dapat wala na yung dalawang nag-building dito. Ibig sabihin, na-initialize na yun. Ang ibig sabihin is, na-reset na yung printer. Pwede na, nag-stop na yung blinking. So, technically, pwede na tayong mag-print. Yan, no? Yes. Okay, so ganun lang guys ang ating gagawin para ma-reset ang Epson L3210. Kung meron kayong mga tanong, please write them in the comment section. Kung hindi pa kayo subscriber, please subscribe. Sa ganun ay dumami naman tayo sa channel na ito. And also, nakalagay sa video description ng link ng Epson Resetter. Ano? So, see you soon. Next video. Bye!